So, testing tayo ng sound check ulit nang walang gamit na mic. Kasi first time ko lang gamitin itong mic na to, nung Bluetooth wireless mic, medyo hindi pala maganda yung output niya pag ma-loud na siya yung tunog niya. So, good morning. Meron tayong home service ng seal full exhaust para sa Honda CB6PR E-Clutch. Ayan, dito sa Dasmariñas, Cavite. So, tatry natin videoan to ng step by step ng pag-install, sa pagbaklas, pang-install. Kasi meron tayong customer Cebu na nag-order sa atin. Tapos nag-a-ask siya ng tulong paano mag-installation. So, try natin siyang video ng step by step. So, itong CB na to ay fresh na fresh. Fresh na fresh. Ang auto niya, 88 km pa lang siya, sariwang-sariwa. So, ang first step na ginagawa namin dito, ito, tinatanggal ko yung bracket support ng radiator. Ito lang naman, tatanggal natin siya ng buo para pag-play natin yung radiator. Tapos second, merong bolts na tatanggalin dito. Ayan kung nakita nyo. Itong bolts na to, tatanggalin yan. Tapos sa kabila, ito, may tatanggalin din sa kabila. And after nyan, tatanggalin itong bolts na to para sa shifter, para matanggal natin itong shifter na to. Then, dalawang bolts para dito, tanggalin din to, para matanggal din itong cover na to ng engine sprocket, para maghugot natin itong sensor na to. Itong sensor na to. Hugutin natin to. Kasi, mas safe siya tanggalin kaysa yung before na ginawa ko, yung una, na hindi ko tinanggal dito. Nag-twist lang ako ng twist, dinandaan ko lang, pero delikado siya. Kasi pag naputol, yung auto sensor, mas malaking problema, mas malaking gastos yun. So, tara. Berin natin to. Let's go. Yun. So, ito yung sensor niya. Dito siya tinanggal. Yan, dyan. Yan. So, ito na. Tanggal na siya. Para mas safe tanggalin yung auto sensor sa may pinaka-exhaust natin. Yun. So, natanggal natin yung stock niya na exhaust. Bali, ito yung 8 bolts niya sa headers. Then, ito yung auto sensor na tinanggal natin. Para mas matanggal siya. Mas madali siyang i-remove. Pero ako gagawin ko, mamaya ko pa siya tatanggalin. Pag nakabit ko na yung mid-link, para hindi madumihin yung pinaka-sensor niya mamaya. Papato sa inyo. Yan. Let's go. Natanggal nyo nga pala yung stock na exhaust na to. Kasi ako normally talaga, pag 3,000 odo pababa or 3 months pababa si unit, hindi pa ako nagpapalit ng gasket. Pero pag mga 3,000 odo pataas na siya or matagal na yung CB nyo, mas ina-advise kong magpalit na ng head gasket para mas maganda yung fitting nung exhaust natin. So, kagaya nito, yan, kung nakita nyo, intact pa naman yung mga gasket niya. Hindi pa siya ganun kanipis. Kasi nga, bago pa itong motor na to. 88 km pa lang yung odo niya. So, maganda pa yung gasket niya. So, all goods pa yan, all goods pa yan. Let's go. Yun. So, pag galing sa box talaga, pag unbox nyo yung full exhaust natin, original niya, meron siyang DB killer. Yung pinaka-middling pipe niya, original talaga, meron siyang DB killer. So, si sir gusto nyo tanggalin. Para syempre, full power talaga yung hatak ng motor sa yung tunog ng axle natin. Ayan. Tapos, spot lang naman siya. Kailangan nyo lang ng cutting disc, saka grinder. Ayan. Ayan. So, tanggal natin yung DB killer. Ito lang naman siya. Ganyan lang siya kaliit. 3 weld lang naman yung kailangan tanggalin. Tapos, kabit natin yung middling pipe. Let's go. Ayan. So, si axle nga pala is plug and play. Wala na ibang kailangan pang bilhin. Lahat to kasama na. And plug and play siya. Fit na fit siya pang Honda CB650R sa CBR 650R. So, ito yung pinaka-middling pipe natin. Ayan. So, kailangan na natin siyang, ito, ganito siya. Papasok siya dito sa, ayan. So, sa mga katanong, meron tayo, dalawa yung auto sensor talaga ng CB natin na exhaust seal. May kasama na agad siya na pang-cover. Ayan. So, yung mga katanong, kasi sa video ni Bro Joe Moto, nag-improvise lang siya ng sariling takip. Ako, sinamahan ko na taga siya ng takip. Always na siya may kasama. Pag ginabay niyo sa amin siya. Kabit natin, tara. Let's go. Meron pa nga pa tayo kailangan tanggalin itong pinaka-plancha na to. Ayan. Itong plancha na yan. Kailangan yung tanggalin siya. Tapos, yung kabilang rubber pushing. Kasi malalaglag siya. Hindi siya kailangan. Ayan. So, kailangan nyo remove to. Dalawang bolts lang dito. Ayan. Bali, ito yung dalawang kailangan i-remove sa ilalim ng motor. Ayan. Ito yung bushing dalawa. Ito yung plancha niya tawag. Ayan. So, clear na siya. Clear na. Tapos, yung kaninang stock bolts na tinanggal this side na to, sa may cambio, sila ng cambio, ibabalik din siya. Tapos, may kasama siyang nuts dito sa accessories ng mga axle natin. Siya yung magiging lock nito. Itong part na to. So, ayan siya. Hindi pa siya pinipix. Kailangan mo na i-fix ito muna bago ko siya i-fix dito. Yan yung pinaka-middling pipe natin. Pag na-fix nyo na itong side na to, ayan, side. Ito na yung pinaka-magiging clamp ng ating middling pipe sa ng ating header. Ayan. So, mas malinis siya tignan pag nakaganyan. Ayan. So, dito, wag nyo muna siya hihigitan ng todo kasi kailangan mo munang i-torque wrench muna itong sa header. Ito yung pinakalas na higpitan. Ayan. Tapos, kailangan natin i-remove to. I-remove natin itong bolts na to. Yung stock. Papat natin siya na ito.
So ito na yung mga canister natin. Ito na yung bracket na ilalagay dito sa canister. Then ito is para dito. Yan. So assemble natin yung canister, tapos kabit na natin siya, tapos fix natin yung mga bolts and nut, tapos yung sensor, tapos check natin, sound check na. Yan. So ito na yung canister natin. Kailangan natin muna ilagay yung spring niya bago i-fix yung mga bolts and nuts para mas maganda yung fitting ng canister sa middling pipe. Kasi pag nilagay mo yung spring ng mahigpit na yung mga bolts and nut, mahirapan na siya mag-fit ng maayos. Let's go! Yun, so all goods na, na-install natin. So final checking na lang bago natin siya i-sound check. Kailangan natin siyang i-final check kung okay na ba lahat ng bolts, higpit ako ba lahat, okay na ba siya, full goods na ba, bago natin siya i-sound check. So ito nga pala yung tools na mga kailangan, mga proper tools na kailangan. Pag gusto nyo mag-install ito, kunyari yung mga shipping natin dyan, sa Mindanao, sa Visayas, ito yung mga kailangan tools. Yan yung mga proper tools na ginagamit. Ito yung torque range, tapos meron tayong extension, size 12, nas yung bovol na extension. Tapos size na 19, 18 na open. Tapos 16, 17, 12, 13. Tapos plies, cutter. Ito, rakit natin. Tapos meron tayong socket na kailangan natin is size 10, 8, saka 12. Tapos syempre kailangan din to. Ayan, kailangan din to. And extension dalawa. Tapos sa alien natin, H6, saka H5. Ayan, yung mga kailangan. Spring, ito kasama naman to sa ano natin kasama. Tapos ito yung mga sobrang stocks. Ito yung galing sa stocks. Ayan, yung rubber bushing, yung plancha. Tapos ito yung sa kabilang bolts ng stock na exhaust. Tapos ito yung sa step nut ng angkas natin. So, TDB killer. So, all goods na. Double check na lang. Tapos sound check na tayo. Let's go. Yun, so na-double check na. All goods na. Okay na lahat ng mga volts. Nakikita na. Auto sensor okay na rin. Tapos header okay na rin. So, sound check tayo. Sound check. Okay, first start, sir. Ikaw na mauna, sir. Sound check. First start. Yan. So, again, normal na may umuusok. Gawa nung loob nung pinaka-pipe natin is meron siyang parang grasa. Pag sinulog niya na yun, naubos na yun, mawawala yung usok niyan. Mamaya, mawawala na yan. Sound check tayo mamaya. Yan, so all goods. So, first pompa. Woo! Hey, sarap! So, testing tayo ng sound check ulit nang walang gamit na mic. Kasi first time ko lang gamitin itong mic na to, nung Bluetooth wireless mic, medyo hindi pala maganda yung output niya pag ma-loud na siya yung tunog niya. So, testing tayo sound check, konti lang, para hindi magabit kapit bahay. Yan, so, without DB killer na to, without DB killer, try natin ang 4,000 RPM. Yan, so 4,000 RPM without DB killer, Honda CB650R E-clutch with 88 Auto. So, yun, so all goods na ako. All done na ako. Installation done, sound check done. Das Marinas Cavite. So, sa lahat ng gustong order, Luzon, Visayas, Mindanao, pwede. So, upload natin yung video na to, konting tutorial kung paano siya install kasi meron tayong mga customer nga, sabi ko sa Cebu, may nag-request ng tutorial ng video. So, sana makatulong. Let's go.